Hi guys! So welcome back to another video. Nandito na naman ako para mag-share ng ating adventure for today. Kasama tong si BYD Seagull. Alright? So nandito na ako sa loob ni BYD Seagull, or tawagin na lang natin siyang Green. Okay? Para maikli lang, si Green. Okay? Ngayon, ang adventure natin kay Green ngayon is tatry namin na mag-charge sa labas. Alright? So, ako kasi, ayoko sanang mag-charge as much as possible sa labas. Kasi, aminin na natin, for EV owners is malayo yung price kapag sa bahay ka nag-charge compared sa labas. Alright? So, advisable ang charging sa labas. Kung for example, sa condo ka nakatira na walang charger or walang way na makapag-install ka ng charger, or kahit yung travel charger hindi mo masasaksak. Ngayon, for trial purposes or for experience na lang din, and siguro for the vlog, papakita ko sa inyo kung paano ba mag-charge sa labas, or kung ano bang experience mag-charge sa labas. So, yun lang gagawin namin ngayon. Sasadyain lang namin mag-charge sa labas. Kasi ngayon, pakita ko sa inyo. Ayan. So, kung nakikita nyo, 61% na lang siya. Tapos nga pala, kaya ako din gagawin to kasi currently, hindi pa na-install yung wall charger namin sa bahay. So, ang ginagamit lang namin is yung travel charger. So, sobrang tagal niya mag-charge kung nagmamadali kayo. Pero kung overnight, perfect ang travel charger. So, mas hindi siguro siya harsh sa battery kasi mas mabagal lang siya mag-charge compared sa mga super fast charger. But, hindi ako expert doon. I'm just trying to give my opinion and kung ano yung mga nabasa ko sa online. Alright? So, kahapon, nag-try kaming mag-charge sa bahay using the travel charger. So, kung hindi nyo pala napanood yung pagbili ko ng charger, I mean yung extension cord na wala ng grounding na kailangan, panoorin nyo yung other video ko. Nandun yung pagbili ko nung saksakan. Alright, pero yun nga, nag-try kami mag-charge kahapon. 43 kasi yun nung after ko siyang gamitin. 43% nakauwi akong bahay. From 43, sinarge ko siya ng 5 hours. After 5 hours, ang charge ko is 73%. So, saktong 30% ang na-charge for 5 hours. Punta na tayo ng charging station. Maghahanap kami ng charging station na tamang malapit sa amin, na mayroong tambayan na malapit. Kasi yun lang naman talaga gagawin namin ngayon, mag-charge lang ng kotse. Alright? Tapos tingnan na rin natin kung magkano ang price ngayon. Okay, so see you guys later. Okay guys, so malapit na tayo sa charging station. So dito napili namin, although wala to sa Evro app. Ito kasi yung may coffee shop sa tabi lang niya. And that, sa mga napapanood ko na ibang nagcha-charge dito, may free coffee daw pag nag-charge ka. So alamin natin ngayon. So yun, Cooper's Coffee House, which is nandito sa may Eco Oil. So try natin kung makakapag-charge tayo dito kasi wala siya sa Evro app. Yun, so mukhang wala nang nagcha-charge ngayon. Pwede tayo mag-charge ngayon. So 30 per kilowatt. Sige.
Charge po? Charge ba sir? Apo. Dito na tayo ngayon sa charging station. So, dito si Green. Tapos 30 per kilowatt ang charging dito. So, yan. Bale, inaantay lang natin yung mag-assist para makapag-charge tayo. Okay lang mag-video kuya. Check. So ito nagcha-charge na siya. 57%. So 30 minutes lang. Ayan, remaining time 30 minutes. So ayan. So 50% to 100 30 minutes lang kasi naka DC charging sila dito. Ayan. Yung dalawang port na gamit. Ganyan kasi pag DC charging. So yun, sila lahat nag-operate. Wala akong ginawa. Mamaya magbabayad lang tayo. Okay, so while charging, nandito kami sa Cooper's Cafe. Order ako ng drink. So ito sa kanya, hot. So since 30 minutes lang, chill lang muna kami dito. Masarap din yung coffee nila. I mean, latte pala to. Ube latte. Kasi ito hot. Masarap din daw to. Try natin. Cup. Mga kaluto ng corned beef yung gusto ko. Okay guys, tapos na. So tinanggal na ni Kuya. Babayad na lang tayo ngayon. Tanong natin. So, binigay na ni Kuya. Ito yung free coffee na voucher. So since nakapag-coffee na kami, for the next visit na lang to. So ang libre natin is Americano. 430.50. 430.50. Ito po. Okay. So ang total natin is 430.50. Tapos ang na-charge natin is 14.35. Ito yung resibo. So yun nga, 30 pesos sila per kilowatt. Tapos 14.35 yung nagamit natin. Pwede na. 430. Tapos kung di ako nagkakamali, sa 430 na yon, ang nagamit natin ay pa plus minus ko na lang to kasi nag-charge nga ako kagabi up to 30%, tapos drive ulit kami ngayon. So more or less ang nagamit namin sa 430 na yan is around 180 kilometers. 430 pesos na pina-charge natin. More or less ang nagamit namin dun is around 190 to 180 kilometers. So pagka kinompute natin yun, sabihin na natin 190, sabihin na natin 185 per gitna.
So 185, so 430 divided by 185. So 2.3 ang per kilometer. So pwede na. Pero mas may improve pa yan kung sa bahay tayo nag-charge gamit ng charger natin. Alright? So yun lang ang ating vlog for today. So thank you for watching. Next vlog natin is tungkol naman sa range, kung ilan ba talaga yung kaya niyang takbuhin sa 100 na full charge. Okay, thank you for watching.